second reading is taken from the first letter of John. Beloved, I see what love the Father has bestowed on us, that we may be called children of God. Yet so we are. The reason the world does not know as yet, that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. What we shall be has not yet been revealed. We do not know that when it is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. The word of the Lord. Thanks Thank be you to to God. God. Ang sabi kasi dito, tignan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Bakit? Kasi tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At ito ba, at yan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasanlibutan. Bakit? Bakit hindi tayo nakikilala ng mga... Dahil hindi ayun, dahil hindi nila kinikilala yung Diyos. Diyos Ah. natin. Dahil yung mga gawain natin para sa Diyos. Makikita nila yung mga ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga ginagawa natin. Parang Nagre-reflect. nagre-reflect Oo. si Jesus Christ sa atin. Kaya hindi nila nakikilala yung Diyos kasi yung mga ginagawa natin para sa Diyos. Tapos yung ginagawa nila, kasi pag sinabing sanlibutan, kumbaga makamundong bagay. Worldly Oo. things. Tapos doon sa may verse 2, ano daw to, yung sabi anak na tayo ng Diyos ngayon, Ngayon. 'di ba? Pero ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Sabi. So hindi pa sure. So sabi doon sa may Hindi pa verse, sa nahahayag. verse 1, sobrang mahal tayo ng Panginoon. Tapos kasi mga anak tinatawag niya tayong anak. Oo. Anak. Tapos Diba? totoo yun. Tapos yun yung katotohanan talaga. Pero doon sa may verse 2, oo, anak na tayo, pero Hindi pa nahahayag. hindi pa natin sure. Oo. Hindi pa natin siya, sure. oo. hindi sure. Hindi lang talaga nahahayag pa sa kanya. Dahil yung sinasabi na nakahayag, parang ayun yung judgment day. Oo. Dun isasabihin yung mga yung mga tunay na anak ng Oo. Diyos. Ayun yung tinutukoy na Kasi kumbaga binibigyan niya pa ng chance yung mga tao na sa sanlibutan na maging kay Jesus din. Bali sa pagkakaintindi ko kasi, bali every one of us, anak naman talaga ng Diyos. Bali nakikita lang sa atin na yung, parang yung proof na anak tayo ng Diyos. Sa gawa natin, ako pwede ko sabihin, anak ako ng Diyos. Tapos gumagawa ka ng masama, hindi ko sinusunod yung mga utos niya. Parang useless yung pagsasabi ko na anak ko ng Diyos kung hindi ko naman sinusunod yung will niya. Yun, masasabi na anak tayo ng Diyos. Pag nakikita na sa atin, nagiging example tayo. Kasi sabi doon we shall see Him as He is. Oo. Parang makikita tayo ng kagaya niya. So kaya pala doon sa yung parang may mabibigyan din ng chance yung mga tao yung hindi pa nakakakilala sa Kanya. Everyone has a second chance. Oo. Parang lahat may pag-asang magbago. So, dito sa may verse 2, sino yung darating dito? Na alam talaga, yun yung sure natin na darating. Kristo. Si Kristo. Si Kristo, yun sabi. At ano daw mangyayari sa atin? Matutulad tayo sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Yun yung sinabi ni Sister Ni Grace Sister Grace kanina. kanina. Oo. Diba? Kumbaga, isa lang, hindi natin alam kung ano yung kalagayan natin ngayon kasi hindi natin alam kung anong bukas, anong meron. Ang alam lang natin, darating siya. Oo. Pero hindi natin alam kung kailan. No one knows. Paano natin may connect yung tatlong reading? Oo. Sa akin, sa second reading, binabanggit dito yung pagpapakilala sa atin ng Panginoon bilang anak niya. So parang tayo, pag kinikilala natin si Jesus as Good Shepherd, as cornerstone ng buhay natin sa pang-araw-araw na pananampalataya natin. So parang ang Diyos Ama, kinikilala niya tayo tulad ng pagkilala niya sa anak niya si Jesus. Si Jesus, kilala tayo, kilala natin si Jesus. Gayon din, pag kilala natin si Jesus, kilala natin ang Diyos Ama sa langit. So, ibig sabihin, kilala rin tayo ng Diyos Ama sa langit kasi anak niya nga tayo at yung pag-ibig niya sa atin, nag-uungapa.
una sa gospel, nabanggit doon na Jesus, kilala niya yung mga tupa niya. Kilala niya tayo. Tapos tayo, kilala natin si Jesus. Doon naman sa first reading, si Peter, yung mas nakilala niya si Jesus Christ. O, kilalang kilala niya si Jesus Christ eh. Kaya ginagamit, kaya nagpapagaling siya. Tapos, pero ang parang sa kapag parang ang mag-glorify si Jesus Christ. Jesus Christ. Ako, parang ikaw ba papayag ka na mag-glorify yung isang tao kung hindi mo naman siya talaga ganun kakilala. Si Peter, naniniwala ako na kilalang niya si Jesus Christ. Kasi siya sa mga shepherd niya Oo. dati. Tapos, doon naman sa last, sa second reading, yun, since na tayo, kilala na natin si Jesus Christ, si Peter kilala niya na si Jesus Christ, parang gumawa tayo ng parang si Jesus Christ. Yun. Yung mga actions Oo. natin. Yung mga actions natin, kagaya ng kay Jesus Christ. Ako gusto ko i-take note yung salitang everyone deserves a second chance. Kasi Oo. maraming tao ngayon talaga na Oo. alam naman natin naliligaw ng landas, Pero- talagang ang daling matempt. Pero yung gospel, or yung mga readings natin ngayong linggong to, gusto yung sinabi ni Jesus Christ sa gospel na, di ba, nilalagay niya sa kulungan niya yung mga tao, Oo. yung mga tupa na hindi kasama dun sa mga tupa niya. So, doon pala lumalabas na lahat gusto niya mas-save, may salvation nandoon. So, sa first reading, si St. Peter na yung gumagawa, di ba? So, gusto niya na yung mga tao na wala na kasi di ba si Jesus Christ noon, maging maging shepherd din, or maging tupa din noon. And binibigyan niya ng second chance, pati yung mga matataas na pari nung mga panahon yun. And then yung dun sa second reading, ang ganda ng mensahe kasi sinabi mo si Sister Grace na deserves a second chance lahat ng tao. Kasi they love, God really loves us, and sobrang laki ng puso niya para ipagkaloob niya yung pagbabagong yun para sa atin. Kaya Kasi oo. minsan, yung tao na mismo yung nilalagay niya ng hangganan yung sarili. Dito na lang ako, Oo, akala nila napakasama hanggang ko doon na lang. wala na akong pag-asa. Mali yun. At saka Kasi- parang pag Oo. at saka parang pag nalaman nila na na nasisila yung dahilan ng pagpapakapapo ni Jesus Christ, parang Kumaling siya yung biniblame na nila o Oo. masyado silang Masyado guilty silang talaga. guilty. Hindi nila alam, may paraan pa para magbago. Ganyan, ayun nga, which is yung pag-aaral ng salita ng Diyos, at talagang yun yung way talaga para ma-save yung Oo, gusto talaga niya lahat tayo. Ang ganda. Kasi ang mabuting pastor, hindi niya tayo pababayaan. Oo. Tapos gagawa rin siya ng paraan para mapunta tayo dun sa kulungan niya para makasama natin siya, maging kaisa. Oo, kaisa. Diba? Tapos yun ang ginagawa naman ni Peter doon. Diba? Ipinakilala niya si Jesus. Oo. Doon sa mga hindi nakakakilala. Kasi nagtatanong saan niyo nakukuha yung kapangyarihan niyo? Sabi lang kay Jesus, napadalot Nazareth. So doon pa lang, ipinapakilala niya na si Jesus Christ. Tapos dito sa may kay John, yung sabi niyo nga, 'di ba? Everyone deserves its second chance. Mga makamundo hindi nila kilala si Jesus. Pero sila ay anak pa rin. Sabi nga lahat tayo anak pa rin ng ng Panginoon. Pero 'di ba? Kailangan pa natin gumawa ng paraan para So siguro papadala siya sa pamamagitan ng mga pare at madre, tsaka yung mga nagtutok, 'di ba? Para makilala natin siya. Tanggapin na lang natin siya. Kasi darating siya dito, 'di ba? Sobrang blessed talaga tayo. Kasi si God, gumamit ng mga tao para makilala natin siya. Ang pwede natin sabihin, Jesus is my cornerstone. Pwede. Jesus is my cornerstone. Ano naman application question natin para pag-alis natin dito? Yun May yung babaunin tayo. siguro bigla na pumasok sa isip ko, Siguro. parang bilang kabataan, meron na ba tayong mga na-shepherd na katulad natin na naliligaw ng landas? Parang sinunod natin sa pamilya, sa kaibigan, sa mga kalapit natin, mga kamag-anak. May mga na-shepherd na ba tayo para mailapit kayo? Mailapit. O kaya ano yung mga paraan na ginagawa mo Oo, para para mailapit. makapag-shepherd ka ng mga tao or makapag-shepherd ka ng mga tupa na nangangailangan. Nangangailangan, lalo na yung mga kabataan ngayong panahon. Oo. Amen.
natin. Isang mahirap, meron na. Ayun po, brothers and sisters, sana po ng mga natutunan po tayo. At yun po, para magamit din natin sa pang-araw-araw. Yun po, si Diyos po ang ating sandigan sa pang-araw-araw. Yun po ang ibig ipaiwati ng gospel ngayong Sunday. Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Panginoon, muli ay nagpapasalamat po kami sa araw na ito at naiintindihan po namin na ang inyong mensahe para sa darating na rin po. Ang tunay nga po na kayo ay napakabuting tupa at napakabuting pastol sa aming Panginoon at palagi niyo po kami inaakay, Panginoon. Naway, Panginoon, sa ginagawa namin ito pagba-Bible study ay marami po kaming may alay ng mga kaluluwa para sa iyo, Panginoon, sa mga naliligaw ng landas, lalo na sa mga kabataan na nasa kamunduhan, na gumagawa ng mga makabundong bagay, ay inaalay po namin, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Muli ay nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito at napagsisilbihan po namin kayo ng taos-puso, Panginoon. Ito po ang samot ko namin sa pangalan ng inyong anak si Jesus. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Salamat po muli sa inyong pagtangkilik sa liturgical Bible study. At hanggang sa muli po, at bilang pangwakas, isang pagbabasbas po sa inyo lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalanawakan makapangalang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat.